Hi everyone, our Bible verse for today is all about Proverbs 3 verse 9 to 10. And ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be burned over with new wine. So sa Tagalog, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. At sa gayoy mapuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong sisiglan. So, itinuturo sa atin po ng verse po na to na parangalan natin yung Panginoon mula sa kung anong kayamanan meron tayo at ng mga unang bunga ng ating ani, nang sa ganon pupunuin niya, aapawin niya ang ating sisidlan. So napakaganda na verse na to kasi pangako ng Diyos sa kanyang salita na pwede natin panghawakan. Ang first teaching for today is God is the owner of our life and position. Huwag nating isipin or huwag tayo mamuhay sa isang ilusyon na tayo ay may pagmay-ari dito sa mundo. Ang katotohanan niyan, wala tayong pag-aari dito sa mundo na hindi natin natanggap sa Diyos. Lahat ng natanggap natin ay galing sa Diyos, and He is the ultimate owner of our everything. He is the ultimate owner of our life and all our possessions. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, so the earth and those everything in it, pag-aari ng Diyos. Lahat na naninirahan sa mundo, sa mga katuwid, ang Diyos ang may-ari ng mga tao at ng kanilang possessions at ng kanilang pag-aari. So isipin natin na ang Diyos nagmamay-ari sa tao at sa lahat ng pag-aari ng tao. At mas matindi pa dun is kung ikaw ay Christian, iniligtas ka ng Diyos, ikaw ay pag-aari ng Diyos ng 2 beses. Bakit 2 beses po? Kasi unang-una, tayo ay pag-aari ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. Pag-aari tayo ng Diyos kasi He is the Creator. Now, nagkasala tayo, nagpakalayo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, at dahil dyan, tayo ay tinubos ulit ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Binayaran tayo ng sariling dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, pagmamay-ari niya tayo ng 2 beses, una, nilikha niya tayo, at pangalawang beses, tinubos niya tayo. So, wala tayong possessions. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Number 2, God deserves the first part of our wealth. Kaya sinasabi ng verse ito, honor the Lord with your wealth. Pag may-ari ka ng Diyos pag may-ari ng Diyos, lahat ng iyong inaangkin ngayon na minsan pinagdadamot pa natin, diba? So, wala tayong dapat ipagdamot sa iba kasi pag-aari ng Diyos yan. So, the first fruits of our crops, parte lang, diba, yung hinihingi ng Diyos sa atin. And that's why may tithings and maraming klaseng offerings. And portion lang yung hinihingi ng Diyos. But sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin na may binigay ka sa Panginoon is yung natira sa'yo pag may-ari mo na. No, lahat pag-aari ng Diyos. May kanya-kanya lang tayong paggagamitan. So, halimbawa, yung binigay mo is para sa gawain ng Panginoon sa iglesia. Dun yun. Dun mapapakinabangan. Pero yung natirang pera sa'yo, para pa rin yan sa gawain ng Diyos sa iyong pamilya. Yung pang grocery, gawain pa rin ng Diyos yun para sa iyong pamilya. Ang pinaghaharian ng Diyos hindi lang naman church activity, pati family activities. So, ang Panginoon kasi Panginoon ng lahat. At lahat ng pera meron tayo is galing sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, that is the concept. Lahat ng meron tayo, dapat ino-offer natin sa Panginoon. We honor the Lord with our wealth. And the first fruit dito is
Sinabi sa Old Testament na ginagamit to para tustusan yung pangangailangan sa temple. And the first fruit, na sa panahon natin ngayon, pwede nating apply yan sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga gawain sa iglesia na makakatulong sa mga manggagawa, sa mga gawain sa church. So maraming application to. And ang pinakapuntos dito is huwag tayo maging madama sa Diyos. Kaya magbigay tayo, ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Diyos. And minsan kasi ginagamit ng Diyos kung ano yung meron kang wealth para makatulong sa gawain ng iglesia. Do it wholeheartedly. Huwag pagdamutan ng Diyos sa mga kanyang pag-aari. And God deserves the first part of our wealth. Kaya sinabi na first part of our wealth. And kadalasan ito yung ginagamit sa gawain sa church. Huwag makakonfuse na the rest of the part ng wealth hindi na sa Panginoon, because everything is in Christ. Ang point lang is, kung merong gawain sa church, huwag natin ipagdamot kung ano meron tayo, and lahat yun galing sa Panginoon. And remember, the Lord will bless you more kapag nagpapagamit tayo or pinapagamit natin ang sarili sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And number 3 is, God filled with us with overflowing blessings. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, honor the Lord with your work, with the first fruit of your crops. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at mga unang bunga ng iyong ani. So, ano yung kasunod nitong verse na to? Sabi sa verse 9 and verse 10, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga silsila. So, ibig sabihin, pag nagbibigay ka, hindi ka nawawalan, nadadagdagan ka. And that is the principle of God. Kapag ito yung economic principle of Diyos na we give, we don't lose. You give, when you give, you gain more. You don't lose anything. So, try natin sa life natin na subukan. Kasi walang generous na tao mapabigay na matulungin na naghihirap or naghihikaw sa buhay. That's why, katulad ng sinabi ni Haring David, na simula ng pagkabata ko at pagtanda ko, wala akong nakitang mabuting tao na pinabayaan ng Diyos, na ang kanyang anak naglilimos ng tinapay. So, walang ganon. Walang generous na tao na pinabayaan ng Diyos. Ang makikita natin at mararamdaman natin, God is generous to generous people. Sa tao mapagbigay. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then you will gain more. Then you will your barns will be filled with wine, and vats will bring overflowing wine. So pag nagbigay ka, hindi ka nawalan, nadagdagan ka. Try nating isabuhay to, maging parte ng buhay natin yung pagiging mapagbigay. God fills us with overflowing blessings, and that is a way of Christian life. Yung nag-overflow yung pagpapala sa atin ng Diyos. Una-una, pinagpala ka ng Diyos na meron tayong Kristo. May Kristo tayo nag-overflow sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos nag-overflow sa atin. Ganun din ang material blessings. Hindi natin dapat sakimin, hindi lang dapat nag-overflow sa atin, kundi pati sa mga tao sa paligid natin napapagpala. God fills us with overflowing blessings. So, honor the Lord with your wealth. And hope ma-apply natin to sa buhay natin, sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin na Panginoon. At once na na-honor natin yung God sa wealth na meron tayo, napupuri ba ang Diyos sa buhay mo every time that you receive blessings? Naambunan ba yung mga tao sa paligid mo? Are we honoring God with our wealth? So, dapat i-apply natin. And we have to empty ourselves of love of possessions. Kasi, hindi masama ang possessions. Hindi masama ang umundad ka. Maging milyonaryo ka, bilyonaryo ka. Ang masama, yung minahal mo yung kayamanan. Ang masama, yung love of money. Because in the Bible, the love of money is the root of evil. Ang lahat ng nagsisimula sa pagmamahal sa kayamanan, nagre-resulta ng kasalanan. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.